Committing mistake is part of growing up. Nobody's perfect. Diba? Lahat nagko-commit ng mistake, nag-fail sa buhay. Diba? And that is true. Lahat we commit mistake. And committing mistake is part of growing up. Sabi ng mga matatanda, diba? Pag may batang nadadapa, nasusugatan, nasusubsob, nabubukulan, ano sinasabi nila? Kasama yan sa paglaki. Ano? Kasama yan sa paglaki. Diba? Natural naman, wala namang batang hindi nadapa. May bata bang hindi nadapa, nagalusan, nauntog, nabukulan? Sa kalikutan ng mga bata, talaga nangyayari yan. Kaya sinasabi nila, kasama yan sa paglaki. Committing mistake, kasama yan sa paglaki. Kasama yan sa paglugo, pag-grow natin sa buhay. But don't, tawag dito, huwag niyong ma-misinterpret. Yung ibig natin sabihin, baka sabihin nyo, pwede na pala ako mag-commit ng mistake para mag-grow. Hindi ganun ang ibig natin sabihin. Pero talagang nagko-commit tayo ng mistake. Whether we like it or not, sinasadya man o hindi, parte yan ng paglago natin sa buhay. Alam niyo kung bakit? When we commit mistake, anong kasunod? Consequences. At habang merong mga consequences, masakit ba ang mga consequences? Yes. Napaka-painful. So habang may mga consequences, ano nangyayari sa buhay mo? Nililinis ka, itinutuwid ka, binabago ang buhay mo, binabago ang pagkatao mo. Pagkatapos ng mga consequences, ano mangyayari? You grow up. Magkukumit ko ulit ng mistake. Ano mangyayari sa buhay mo? Magkakaroon din ng consequences. So anong ending? Itutuwid ka na naman. May babaguhin sa buhay mo. So ang ending, anong kasunod? Mag-grow ka na naman. So every time we commit mistake, we grow up. Yan ang pwede nating matutunan. But sabi ko nga, huwag niyo ma-misinterpret. Baka gumawa tayo ng mistake para lang mag-grow. Hindi ganun ang ibig nating sabihin. Sasadyain niyo yung mistake. Ang point lang natin, nobody's perfect. Lahat naman tayo nagkukumit ng mistake. Listen, si Abraham, hindi magiging Abraham nang hindi nag-commit ng mistake. Maraming failure sa buhay si Abraham bago siya naging ama ng pananampalataya. Bago yung kinilala, mga kapatid. Pansinin niyo, mga kapatid, ano ang problem ni Abraham? Alam niyo, isa sa nakita kong problem niya, lack of faith. Alam niyo kung bakit? Tingnan niyo. Bakit siya sumunod sa Diyos at umalis sa lugar niya at pumunta sa lugar na ituro ng Diyos sa kanya? Maybe because of God's promises. Ikaw ba naman ang pangakuan ng ganito kasusunod? Anong ginawa ng Diyos sa kanya? Binigyan ng test. Famine. Pagdating sa Kanaan, may gutom. Anong ginawa niya? Umalis. Imagine that. Bakit siya umalis? Pinaalis ba siya ng Diyos? Pinapupunta ba siya sa Egypt? No. Ang sabi lang ng Diyos, pumunta ka lang dyan. Akong bahala sa'yo. Bakit siya umalis? Lack of faith. Why he lied? Bakit kailangang makuha pa ng iba ang asawa niya para maging asawa ng iba at payag siya ron? Why? Lack of faith. Nakita niyo, mga kapatid? Yan ang problem niya. Pero in the long run ng buhay niya, patuloy siyang itinutuwid ng Panginoon. Ano nangyari sa kanya? Sa bandang huli, anong ginawa niya? Sa Genesis chapter 22, nasusunod pag-uusapan natin, anong sabi ng Diyos sa kanya? Kunin mo ang iyong anak. Kaisa-isang anak. Litsunin mo dun sa bundok na ituturo ko sa iyo. Ihandog mo siya sa akin. Sunugin mo siya. Anong ginawa ni Abraham? Kaya ba niyang gawin? He passed the test. Yun yung sukdulan ng kanyang pananampalataya sa Panginoon. Nakita niyo, mga kapatid? He grew up. Diba? Sa kanyang buhay. Diba? Nag-grow up siya. Why? Because he commit mistake. Diba? Pero yung mga mistake niya sa buhay, yun ang nagdala sa kanya para sa kanyang kalaguan. Diba? Importante, mga kapatid, we admit our mistake, we confess our mistake, we don't do same the mistake, we learn from our mistake, we grow up from our mistake, nag-i-improve tayo. Yun ang mahalaga. Diba? Kaya tayo, we don't judge a person just because of his or her single act of mistake. Pag may nakita kayong isang tao na nagkamali, nadapa, nagkasala, we don't judge them dahil lang sa isang pagkakamali. Why? Kasi a single act of mistake doesn't define a person.
Dahil lang ba nagkamali siya, ganun na siya? Masama na agad siya? Diba, ang tao nagkakamali talaga, nadadapa talaga. Kaya hindi natin hinuhusgahan. Yan ang problema sa social media, napansin nyo? Sa social media kasi, isang mistake mo, naku po, puputaktihan ka na ng mga, kung ano-anong mga pambuli at kung ano-anong panghuhusga ng kapwa. Isang kapirasong video, hinusgahan ka na ganun ka. Diba? Hindi natin alam, halimbawa, kahit dun sa ating nagdala ng medalya sa atin, di ba? Ang panghusga sa kanya, wala siyang kwentang anak, masama siyang anak, etc. We don't know the real score to them. Pero ang point natin, we don't judge him. Di ba? Kung ano ba talaga siya. Dahil lang sa isang pagkakamali o isang mali ng kanyang buhay. One mistake does not define you. Tignan niyo si Abraham. Di ba? Ang daming mistake sa buhay. Di ba? Pinangunahan pa nga ang Diyos, sinipingan si Agar, gumawa sila ng anak kasi nahuhuli na sila sa panahon, hindi sila magkaanak-anak, gumawa lang sila ng way. Tinulungan na ang Diyos. Imagine yung mga kapatid. Pero, tinawag pa rin siyang ama ng pananampalataya dahil everyday ng buhay niya, nag-grow siya sa kanyang buhay.